Amustara! A day in my life as a probinsyano dito na sa probinsya. Guys, crisis blue. Iwan ko na lang kung maging tayo. Lintik na pag-ibig na yan, oo. So, isang mainit na araw nga sa ating lahat. Sa mga oras na to ay nandito na naman kami sa bukid para magtrabaho sa buhay-buhay. Dala-dala ko na rin yung aking mga armas para sa aking gagawin ngayong araw. Dahil ngayong araw ay magpapanggas nga tayo dito sa aming kaingin. O sa mas malinaw na salita ay magtatanim kami ngayon ng palay. Ayan, ganyan na ganyan ngayon tawag sa amin. Kung sa amin nga ho ay panggas. Hindi ko naman alam kung ano ang tawag ninyo dito. Para magkaunawaan, tatanim tayo ng palay sa araw na to. Kasama ko nga si nanay at si tatay nga sa mga oras na to. Sumama nga ako sa kanila para nga i-help sila sa pagtanim ng palay. At isa pang advantage, may pang vlog tayo. Oo. Sobrang liit lang nga yung area na to nga yung aming tataniman ng palay dahil maliit lang din nga talaga yung aming kaingin. At saka hindi rin nga talaga malalaking kahoy nga yung aming kinakaingin. Aging sure ko talaga yan kila nanay at kita tatay. At sabi ko pa magkakain kayo yung mga maliliit lang na kahoy. Oo. Kasi bawal nga talaga putulin yung mga malalaking kahoy, talagang lagot ka sa DNR. After ko nga mapakita sa inyo ngayon nga ho, ay magsisimula na nga ako sa aking pagtatanim ng palay. Lagyan ko na nga ho ng pala yung aking lalagyan. After ko nga malagyan nga yung aking lalagyan ng palay, insert ko na nga ito sa baywang ko. Balot na balot nga ho talaga tayo sa mga oras na to, nakapag-jogging pants, and tsaka jacket. Dahil kitang-kita nyo naman na sobrang init nga ho ng panahon. Tapos naka-PSU pa tayo ng jogging pants, so halata naman talagang sa PSU siya mag-aaral. Fast forward nga ho, nagsisimula lang ako sa pagtatanim ng palay. Tapos unti-unti ko nga pinaprocess kung paano yun kasi nga nakalimutan ko na kasi ang tagal-tagal ko lang hindi pa nakatanim ng palay. Maraming taon nga talaga kami nag-stop nga sa pagkakaingin. At ngayon lang kami ulit nakabalik sa pagkaingin. Kaya napapatungo ako sa sarili ko kung marunong pa ba ako. O baka madami yung mailagay ko na palay doon nga sa butas. Sabi nga sa akin ni nanay, magtulong nga daw ako sa pagpanggas ngayon pagtanim ng palay kasi nga bakasyon ngayon. Sabi ko, sige nay, kasi wala rin naman akong ganap-ganap sa buhay. At isa pa talaga, gustong-gusto ko talagang tumulong ako kila nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Hanggat kaya ko nga, kakayanin ko talaga. Kasi nga, ayaw na ayaw ko nga talaga silang nakikita na nahihirapan sila nanay at tatay. Kaya kung nahihirapan sila, dapat magpapakahirap din ako para fair. Charis. Dahil nga sa sobrang hirap nga talaga ng buhay ngayon, kailangan mo lang nga talaga ng magtulong-tulungan para nga maibsan nga yung hirap ng buhay. Kailangan din natin magsipag at magtiyaga sa buhay. Pero sobrang sweet nga ni nanay at ni tatay. Sabi niya nga dito daw ako banda pumesto kasi nga daw hindi dito mainit. At totoo naman talaga na hindi nga talaga dito mainit, kaya nga swerting-swerte ako. Dahil dito nga talaga ako pinisto nila. Matapos nga sa hindi ko na mabilang-bilang na pagtatanim ng palay, nagpahinga muna ako saglit at saka nga sila nanay at si tatay habang nagkikwentuhan nga kami dito. Tapos habang pinapawisan nga talaga dito ako, naiiyak ako na sobra-sobra. Tapos yung mga tao nga talaga ng mga politiko, gobyerno, hanggang ganun-ganun lang gagawin nila. Sobrang dali lang nila magnakaw ng pera, mangurakot ng pera na hindi naman sa kanila. Pera yan ng bayan, hindi yan sa inyo. Tapos tayong mga nasa babay, kailangan pa natin magsipag at magtiyaga para lang makuha yung malaking pera. Sa kanila, isang kindat lang nandyan na yung pera. Nakakasuklam yung mga ganun.